sa Diyos. Ibibigay niya lang namin sa Diyos yung lahat ng galit mo para ang Diyos na magalit. Joke lang ha, bawal ang pikon dito. Ayaw kong kuhan yung lagi tayong nakasilaw. Kailangan ang mga anak ng Diyos laging masaya. Di ba? Kahit ano pang itsura mo, pag tinignan ka, dapat lagi kang masaya. Amen. Di ba? Papaayta ka man, Iguro, Bicolano, Tagalog, Ilocano, ano pang tawag sa'yo, Impacto. Hindi tao. Di ba? Dapat laging masaya. Amen ba? Mahirap mahirap, sa totoo lang, mahirap mamuhay sa kalungkutan, madali kang tatanda. Amen. Pero yung sinanay, Kaya nga, ang ebidensya, matanda na ako. tumanda na bigla. Wala naman ang ibang pupuntan Oo, kundi tatanda. Tapos, Hindi, sa Mula pag-aaral, sa pagkatanda niya, uuwi yan sa pagkamatay, di ba? ganito, bigyan ko kayo ng idea. Bakit tayo tinawag ni Kristo? Para maging malungkot ba o para maging masaya? maging masaya. Diba? Alam mo na bakit nandito ka. Para maging masaya. Amen. Diba? Walang malungkutin na anak ni Kristo. Amen. Amen, na kapatid ni Kristo, ang ama natin ng Diyos. Amen. Tinawag tayo para hindi malungkot. Bakit hindi kayo malungkot? Tinawag Ang lahat ng nakakulong malungkot. Amen. Ha? Pero tinawag tayo para maging malaya. Ngayon, kapag naging malaya ka, masaya ka. Amen. Diba? May pinalaya ba na kuhan? Malungkot. Malaya na ako. malungkot pa din. Oo. Ang lumalaya, nagiging masaya. Amen. Si nanay, pag lumaya yan sa hindi pagpapatawad, tinan niyo, biglang saya ang buhay niyan. Amen. Biglang masaya ang buhay niyan. Kaya nga, bawat isa, binibigyan natin ng pagkakataon, mapayuhan si nanay. Amen. Di ba? Yung kay ate, ibigay daw sa Diyos ang lahat ng galit ni nanay. O, di ang Diyos ng mga galit. Yan ba nga? Di ba? Hindi to sa totoo lang, nagalit din talaga ang Diyos Amen. sa kasamaan ng tao. Tatawan Pero ko. hindi ibig sabihin na nagalit ang Diyos, hindi niya mahal ang tao. Ha? Yan ang huwag niyo misinterpret. Hindi porke nagagalit ang Diyos sa tao dahil sa kasamaan niya, hindi niya mahal ng tao. Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak, Amen. si Yesu Cristo. At ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi maligtas. Di ba? Saan mapahamak? Sa apoy ng impyerno. Maligtas, mapunta sa langit. Amen. Lahat ng tao, katulad ni nanay, malayo sa kabihasnan, nandito sa kabundukan, na iparating ang ebanghelyo, ibig sabihin, mahal siya ng Diyos. Diba? Nagano ka, boss? Mahal siya ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ka mawala dyan. Si Kwan, si Jaja, Sa akin naman po, anong may papayo mo kay nanay? Nakakulong siya sa hindi pagpapatawad. mapapayo ko lang po na panatilihin po ang pag-ibig kasi po pag may pag-ibig ka, madali mo kang patawarin ng isang tao. Nakasulat po yan sa John 13:35, kung kayo mag-ibig ng kayo, makikilala ng lahat na kayo mag-ibig po. Amen. Ayun na. Pero narinig niyo lang. Narinig namin. Ay, narinig na. Marites si nanay. Marites. Ingat kayo kay nanay. Baka mapawulong na. Nanay, narinig ko yan. Pero, yung mga narinig ninyong mga negatibo, huwag yung ikwento sa iba. Kasi mapapahamak kayo, mapapabarangay kayo niya nanay. Ito, narinig niyo ang salita ng Diyos, yan ang ichismis ninyo. Diba nanay? Yan. Ang sabi ni Jaja, kung kay may pag-ibig, hindi mahirap magpatawad. Kaya ang puso ninyo, tanggalin ng galit, palitan ng pag-ibig. Diba nanay? Tanggalin ang galit, ang ipalit pag-ibig. Amen. Ngayon, kapag
ang puso mo, andyan ang pag-ibig, Diba kasi yung ano ko madali yung na mga- magpatawad. Kapag nakadangog ako ning medyo malain sa ano ko, Ay, yan ang, kailangan, yan ang, madali na akong manggot. yan ang tatrabahuin natin, nanay. Madali akong manggot. Yan ang Hanggang sa tatrabahuin. makipagdalihan ako. Yan ang tatrabahuin natin. Kapag nakilala niyo si Kristo, nagsisi kayo, yan ang mga isa sa mga tatalikuran ninyo na pagkatao ninyo. Yan. Kailangan ninyo magpabago kay Kristo. Hindi sa akin. Ginagamit lang ako ng Diyos na ituro ang katuruan ni Kristo. At ngayon, kapag narinig niyo ang katuruan ni Kristo, yung mga ganyan na ugali, matatalikuran yan. Amen. Kaya tinatawag ng mga born again. Ayan, si Cyril. Anong sabi mo, Cyril? Dahil hindi makapagpatawad si nanay. Handa. Sinong nakikita? May pagmamahal daw. Sabi ni Sir Eric, may pagmamahal daw kapag nagpatawad. Kaya ni nanay kahit ganyan siya, marunong siya magpayo. Hmm. Diba? Dating matino, ngayon hindi na matino. Iyo daw. Amen. Narinig niyo, hindi ako nagsabi iyo daw. Oo. Hmm. Hindi, joke lang. Si Cyril kay Juan, mayroon siyang kondisyon. Ngayon, maunawaan yung nanay yun. Kaya maingay si Cyril. Nagalit si nanay. Kaya maingay si Cyril kasi may kondisyon siyang kakaiba. Pero tao pa rin siya. Di ba? Tao ka pa rin. Basta tao, may karapatang makilala kay Kristo. Amen. Hindi ma'am, nakakaintindi po yun ang pag pinabili mo ng ganito, yun talagang bibili niya. Amen. Matino ang isip niya, yung galaw niya lang na parang ganyan. Pero matino. Mamagalang pa nga po nanay, kayo nagsasabi na pag nakita kayo. Yes. Pero dati nanay, Samantalang yung mga dati nanay, nambabato yan sa crossing, Yan. nangahabol. Pero ngayon, nakilala si Kristo. Ang babato Hindi, nasa taagis sa kanila maghapit. Namang nauna sa pupuntahan. Pero ngayon nanay, nakapakinig ng salita ni Kristo. Hindi na nambabato. Yan ang epekto ng salita ng Diyos sa tao. Nakakapagbago siya. Diba? Yan. Si Pastor Richard, anong may papayo mo kay nanay? Nakakulong siya sa hindi pagpapatawad. Amen. Ilang taon na po kayo? 62. So, napag-usapan ngayon ang sitwasyon mo ngayon. Yun ay ugali sa mga tao na nalayo sa Diyos. Kapag isang tao nalayo sa Diyos, nandun na yung puso na kasi ganoon din kami noon. Taga malayo yun kasi ganoon din kami noon. Buhay namin. So, sa nalalaman ko sa Bible. So unang-una tayo kahit na ang mga tao ngayon halos alam ng tao ang Diyos. Alam ng tao na may Diyos. Pero hindi lahat ng tao na libil-libil yung pagkilala ng tao sa Diyos. Mayroong tao na nakakilala sa Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. At mayroong tao na nakakilala sa Diyos na buong puso, nandun yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan na natin sa 1 Juan 2:3. Tingnan natin. 1 Juan 2:3. No, 1, 2, 3. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ngayon, nakikatiyak tayo na kilala sa Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 4,
ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So, naniwala po kayo na ay atin ang Diyos, no? Ang Bible, no? Naniwala po kayo. Kasi ito kasi yung salita ng Diyos. Kaya maraming nababago dahil dito, isa na kami ito patunay na bago. Ito na piyahin ng Diyos. So ito na nababasa natin dito, na halilo, nakakatiyak natin na nakakilala natin si Kristo kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen. Kaya nga sabing marami nakakilala sa Diyos, pero hindi naman talaga ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin sinungaling sila. So ngayon, papasok na yung pag nakikilala mo si Kristo, ngayon na gusto namin i-renew sa iyong isip na mali yung nakakilala sa Diyos, pero hindi naman talaga nagbabago. Kasi pag nakikilala sa Kristo, marunong tayo magpatawad. Amen. Hallelujah. Marunong tayo magpatawad at the same time, tinatawag yan mabunagin ka. Kaya yung dating pagkatao, yun tayo. Ano tayo noon? Mayroon tayong madaling mamagalit, lahat ng mga bisyo, dating buhay natin, nandun na yun. Pero kung isuko natin ang ating buhay sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Kaya niya patawarin lahat. Magugulat ka na lang, hindi na ako galit sa ganito, hindi na ako galit sa kanya. Dahil tinanggap mo na ang Diyos ng buong puso. Kapag tinanggap natin ang Diyos ng buong puso, patatawarin tayo ng Diyos. Kahit tingnan natin nga sa Kolosas. Isa tayo sa Kolosas 3:13. Kumbaga tayo sa Bible. Ano sinasabi sa Bible? Kolosas 3:13. Ano? Kolosas 3:13. Ano sa King? 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may nanakit kayo sa kanya naman, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Okay, balik natin. Kasi King, ulitin King. Colossus 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ibig sabihin talaga, kailangan tayong patawad kasi dito tayo patawad na mga sa langit. Ganun talaga yun. Kailangan tayong patawad. So nung una talaga, nakakababa tayo, antayin natin tayo nagkakamali. Hindi tayo napatawad ng tawad sa Panginoon. Kasi ang Diyos kasi natin, hindi natin nakikita, pero ano siya, Espiritu siya. Kasi kung tingnan natin sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Dapat natin sampahin siya, Espiritu at katotohanan. Hindi siya makikita, pero nandito siya sa atin. Nandito siya sa atin. Mararamdaman natin siya. Kaya, pag humingi tayo ng tawad sa Kanya, ma-release yun kapag tunay ka nagpapatawad sa Kanya. Magugulat ka na lang, mawala yung galit mo sa kung sino man tao mo. Kasi, tunay mong tinanggap ang Diyos sa puso mo. At kinikilala mo talaga siya na Diyos talaga na tagpuligtas. Diyos na mapagpatawad. Kasi yun minsan ang dahilan na hindi tayo patawad. Darating ang araw, iparap natin sa Diyos. Kasi lahat kasi tayo, darating ang araw, harap tayo sa Diyos. Ngayon, pag meron tayo sama ng loob sa isa tao, yun ang naging hadlang na hindi tayo patawarin ng Diyos. Darating ang araw. Kaya, kami po dito para bibigay ng, ayun sa aming nalalaman sa Bible, kasi kami, ganun din kami na dumaan din kami sa hirap ng buhay, sa puso. Kasi lahat naman tayo dumaan sa ganyan, pero nagugulat na lamang ako sa sarili ko na bakit nawala yung galit ko. Kasi ang Diyos na ang nagtatrabaho. Nagtatrabaho yan ng Diyos. Ang mahalaga lang sa atin, aminin lang natin at isuko at ating buhay. Isuko ang buhay natin sa Panginoon. Kasi yun tayo yung puso minsan na hindi napapatawad. Yun yung puso na dating pagkatao pa yun. Kaya babaguhin na ng Diyos yun. Kaya nga sabi ng Bible, dapat tayo mabago dahil kay Kristo. Magbunagin ka na ang lahat ng mga dating buhay natin, tayo mga bisyoso, o ano man, dating pagkatao natin, burahin ng Diyos yan, tatanggalin ng Diyos yan. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Imposible man sa tao na magbago, pero sa Diyos walang imposible. Bakit? Kami, patunay kami na
talagang masabi natin ginagawa kami ng Diyos. Amen. Kumbaga, sa pagkatapang ito, buhay pa tayo, inihanda natin natin sarili sa darating ng araw, kasi di natin alam kung kailan tayo tuloy ng Panginoon. Kumbaga, inihanda natin ang sarili para buhay ng araw. Tatanggapin tayo ng Diyos. Amen. Yun lang yung pabigat sa atin. Yung pagpapatawa. Kasi yun, yung hirap nito sa atin. Kaya yun lang ang tama. Sabi nanay ni Pastor Richard, pastor po yan nanay. Katulad ko kong pastor. Sabi niya, Colossus 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Diba tayo nanay, kahit gaano tayo kasama, pinatawad tayo ng Diyos, ng ating Panginoon. Kung ang Diyos nagpatawad, tayo pa kaya na tao. Diba? Kailangan magpatawad tayo. Kaya nga, delikado tayo kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Sabi ng Diyos sa inyo, ako nga nagpatawad, tapos ikaw na tao lang, hindi ka magpapatawad. Diba? Tignan niyo yung isang kasama namin, 71 na yung pinatay niya, pero pinatawad na. Diba? Diba nanay? Sip niyo yun nanay. Kahit gaano ka kasamang tao, kapag lumapit ka sa Diyos, aaminin mong makasalanan ka, sasabihin mo sa Kanya, tatalikuran ko ng aking mga pagkakasala, magbabago na ako. Mabilis lang ang pagpapatawad. Ngayon, kung pinatawad tayo, nakaranas tayo ng pagpapatawad ng Diyos, gayon din naman, kailangan natin magpatawad din naman. Diba nanay? Habang dumadami ang inyong nalalaman sa salita ng Diyos, hindi nyo namamalayan, lumambot na yung puso ninyo. Ang salita ng Diyos nanay, pampalambot ng puso. Pampalambot ng puso na. Naniniwala ko ngayon, nagsisimula na. Di ba nanay? Medyo nakakaramdam na kayo na lumalambot ng puso ninyo. Amen. Nanay. Kaya yan. Amen. Sino pa? George. George. Sige dito. Dito. George. Dito. Kailangan ng mga kanya-kanyang pamamaraan paano magpatawad. Ikaw, George. Si nanay nakakulong sa hindi pagpapatawad. Ngayon, anong may papaya mo sa kanya para siya ay makapagpatawad? Amen. Paano mo napatawad yung mga nanakit sa'yo? Noong nakaraan. Kasi nakatang Kaya tapos na si Sarah. Noong nakaraan po yan, binugbog po yan sa kanta. Sa Trace. Ngayon, paano tawad ko na po sila kasi parang pumatunguan. Yan yun nanay, binugbog pero nagpatawad. Kasi malaki ang bayad. May joke lang. Gumanti. Di ba masamang gumanti? Masamang gumanti. Kasi pag nagganti yan, o di gaganti na naman, gaganti na naman. O di magpatawad ka na, tapos na. Di ba? Si Jeremy, kailangan payuhan natin si nanay kasi nakakulong sa hindi pagpapatawad. Pagpapatawad. Dito Jeremy, tayo na kami. Kasi bawa ko naging Christian talaga lahat ng sama na naging dala-dala nung nakakilala na sa Diyos na nagbasa ko ng Bible.